Ilang bahagi po ng Metro Manila, kabilang ang Quezon City, ang nakararanas ng katamtaman hanggang malalakas na ulan sa ngayon po. At ayon sa Pag-asa, epekto yan ng mga thunderstorm. May thunderstorms din sa Zambales, Pampanga, Laguna, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Bulacan at Batangas. Posible magtagal hanggang alas 7 ng gabi. Magandang hapon po. Naudot po ang maraming flights sa buong mundo dahil sa abiso ng Airbus na i-ground o wag paliparin ang kanilang 6,000 A320 jets. Kailangan po kasi nila mag-update ng software para hindi maapektuhan ng matinding radiation ng araw. Libu-libong pasahero apektado sa mga kanseladong flight, gaya rito sa Pilipinas. At mula sa NAIA Terminal 3 nakatutok live, si Nico Wahe. Nico, ano ang sitwasyon dyan? Pia, Ivan, marami pa sa ating mga kababayan ang apektado nitong technical issue sa mga eroplano na kailangan ng software update. Nasa 14,000 na mga pasahero sa buong bansa ang apektado dyan. Itong mga eroplano, ito yung mga Airbus A320 at Airbus A321. Nasa 78 na domestic flights ang nakansela ng dahil dito. Ang OFW galing Singapore na si Jayan, hindi makalipad pa Tuguegarao para umuwi sa Santa Ana, Cagayan. Nag-rebook siya ng 12:55 na flight pero noong nasa eroplano, pinababa raw ulit sila. Naiiyak na lang po ako kasi ngayong sa ganitong oras po sana nandun ako, kasama ko na yung mag-ama ko eh. Pero andito ako nai-stress. Cancel din ang 10 a.m. flight pa Jensen ni Sudsi na uuwi sa Sarangani. First option is December 1 kami ang flight supposedly namin. So after mga 30 minutes may na-open na flight, so gigrab namin yung from Manila to Davao. Kinuha na niya ang flight pa Davao mamayang alas 11 ng gabi at tsatsagain na lang daw ang 7 oras na land travel pa Jensen para makarating ng Sarangani. Kabilang sila sa 14,000 pasahero sa buong bansa na apektado ng global technical issue ng European plane maker na Airbus sa kanilang A320 jets. Sa Pilipinas, 78 domestic flights ang nakansela. Right now, from the top of our head, this is new. It hasn't happened before. But of course, the manufacturers always give airlines action orders, and of course, the authorities give airworthiness directives. Again, our apologies to our passengers who were affected because of this flight cancellation, and for those whose flights were delayed because of this system or software update. Hindi bababa sa 70 eroplano mula sa Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia Philippines ang apektado ng software update. 2 oras daw ang tagal ng software update kada eroplano. Nag-alok na ng free rebooking at refund ang mga airline. Nag-deploy rin sila ng mas malalaking aircraft para sa mga naapektuhang pasahero. Ang A320 jet ng European plane maker na Airbus ang isa sa mga pinakaginagamit na eroplano sa daigdig. Sa anunsyo ng kumpanya, kailangang i-ground ang 6,000 A320 jet sa buong mundo. Katumbas yan ng mahigit kalahati ng global airline fleet ayon sa industry sources. Pati mga A318, A319 at A321 models ng Airbus hindi pinalipad. Ayon sa Airbus, kailangang i-update ang kanilang software para hindi makurap ang flight data dahil sa epekto ng solar radiation. Isa raw sa nakitang papalyayang elevator and aileron computer na kumokontrol sa paglipad ng eroplano. Ayon sa Airbus, ganyan na nangyari sa A320 ng isang flight mula Mexico patungong New Jersey noong Oktubre, na nagkaaberya at biglang bumaba ang altitude o taas ng lipad kaya nag-emergency landing sa Tampa, Florida. Nasa 15 hanggang 20 sakay ng flight ang na-ospital. Pinakamalaking operator ng A320 jet sa mundo ang American Airlines na nagsabing mahigit 300 eroplano nila ang kailangang ayusin. Nataon pa man ding Thanksgiving holiday sa Amerika kaya maraming pasahero ang apektado. Kung ang ibang airline tatagal daw ng ilang araw ang upgrade, ang software update naman sa fleet ng isang Colombian airline posibleng umabot ng hindi bababa sa 10 araw. Aabot sa 70% ng kanilang fleet ang apektado. Ivan, sa tansya ng DOTR at ng mga airline, matatapos ang software update sa mga apektadong eroplano bukas ng tanghali. Yan muna latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Nico Wahe. Pagpapanagot sa mga tiwali, ang sigaw rin ng iba't ibang grupong lumahok sa prayer rally sa Cagayan de Oro City. Pinangunahan ni Cagayan de Oro Archbishop Jose Cabantan ang pagtitipon.
Dumalo rin maging ang ilang kabataang Muslim. Ayon sa obispo, hindi lang political crisis kundi maituturing ding moral at spiritual crisis ang nangyayari sa gobyerno. Hindi umano sila nananawagan ng pagbaba sa pwesto ng mga matataas na opisyal, pero binigyan din nila ang paggalang sa saligang batas at pagtutol sa political dynasty. Kalaboso sa Atimonan, Quezon, ang lalaking iligal na nagbebenta ng baril. Ang kanya umunong mga parokyano, mga hitman at mga criminal group na sangkot sa pang-hold up. Nakatutok si John Consulta. Please! Paspasang tinakbo ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit ng Quezon Provincial Police ang target nilang sasakyan sa Atimonan, Quezon. Arestado ang lalaking huli sa akto habang nagbebenta ng 2 baril sa isang police undercover. Ayon sa PNP Regional Intelligence Division 4A, ang kadalasang mga parokyano ng gunrunner ay mga hitman at mga criminal group na sangkot sa pang-hold up lalo na ngayong magpapasko. Natuntun natin na isa lang yung pinanggagalingan ng mga firearms na kanilang ginagamit. So nagkaroon ng buy-bust operation yung mga polis natin at ito nga nahuli natin yung source kung saan nanggagaling yung mga firearms. Na-recover ang isang kalibre 45 baril na ibinebenta sa halagang 28,000 pesos at isang kalibre 38 na ibinebenta sa halagang 17,000 pesos. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong ngayon sa Quezon Provincial Police Office. Yung firearms na ito is nasa RFU natin, no, para kanilang ibalistik dahil para malaman natin kung itong mga firearms na ito ay nagamit o ginamit sa mga previous shooting incident. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 13 Pinoy ang hindi pa rin tukoy ang kinaroroonan kasunod ng sunog sa Wang Fuk Court Residential Complex sa Hong Kong. Ayon po sa ating konsulado roon, hindi pa sila itinuturing na missing pero hindi rin alam kung nasan sila. Isa naman ang napaulat na nawawala at hindi makontak, habang isa ang kumpirmadong sugatan. Umiral na ang 3 araw na pagluluksa sa Hong Kong dahil sa trahedya. Isa sa mga OFW nakaligtas si Karen Dadap. Anya, wala siyang narinig na fire alarm at nalaman na lang niya na may sunog nang tawagan siya ng kanyang employer. Doon na siya dali-daling bumaba kasama ang 5 taong gulang na alaga mula sa ika-9 na palapag. Sarado po lahat, tahimik yung alaga ko namin ng TV. Ako nagtatrabaho sa kusina. Pagbukas ko ng pinto, may usok na. Ang ano lang po kasi yung pinto namin, katabi lang po nun yung fire exit door. So medyo kabisado ko din. Nagsitakbuhan ang mga nakawalang baboy na yan mula sa nagliyab na jeepney sa Magdiwang, Romblon. Ayon sa pulisya, namimili ng baboy ang negosyanteng may-ari ng jeep nang umusok ang baterya nito hanggang sa nagliyab ang jeep. Dahan-dahan umunong kumalat ang apoy at umabot sa likuran kung nasaan ang mga baboy. Agad nakaresponde ang otoridad at naapulang apoy. Binuksan ang likod para makawala ang mga baboy. Pero isang baboy ang naiwan sa loob at namatay. 2 naman ang nasugatan. Wala namang napuruhang tao. Malubhang lagay ng isang babae matapos sumalpok sa gate ng ospital sa Maynila ang sinasakyan niyang SUV. Ang nahulikam na aksidente tinutukan ni Jomer Apresto. Kuha yan sa Lacson-Dapitan intersection sa Sampaloc, Maynila pasado 2:30 ng madaling araw kanina. Kita sa video ang humaharurot na SUV. Sa isa pang anggulo ng CCTV, may kita ang SUV na biglang sumalpok sa gate ng isang ospital. Agad na naglapitan ng mga tao. Wasak ang harapang bahagi ng SUV at pumutok din ang airbag nito. Sa kuhang ito, may kitang isang delivery rider na buhat-buhat na ang isa sa mga babaeng sakay ng SUV. Dali-dali niya raw isinugod sa ospital ang biktima dahil natataranta pa ang mga kasama nito. Ginawa ko siya, wala nang dalawang isip. Tinakbo ko na siya dun. Wala silang pakialam kasi sa sobrang taranta po. Yun na po. Nakausap pa raw niya noong una ang biktima bago nawalan ng malay sa ospital. Sabi ng barangay, malubha ang lagay ng babaeng biktima habang malayo naman na sa panganib ang 4 pang sakay ng SUV kabilang ang driver. Malubha pong nasaktan at ito po'y walang malay. Malalada po ang tamo. Mabuti na lang din at walang tao na naglalakad noon sa bangketa na posibleng nadamay din sa aksidente. Sa kwento raw sa barangay ng driver ng SUV, may tao na nakaharang sa intersection pero
Nung amin pong nireview sa aming CCTV, siya po ay wala pong kasabay. Na sobrahan po siya sa pagliko. Ayon na po dun sa driver, medyo wala po siya sa tamang urirat kasi po medyo nakainom nga po. Nagbigla rin po siya sa aksidente. Dinala sa Traffic Enforcement Unit ng Manila Police District ang driver ng SUV para maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Matapos ibasura ng ICC Appeals Chamber ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, susunod na abangan ang desisyon kung fit to stand trial o wala sa tamang kalagayan ba para sumailalim sa paglilitis ang dating Pangulo. Nakatutok si Jonathan Andal. The appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Kahit hindi na pwedeng iapela ang pagbasura ng International Criminal Court Appeals Chamber sa hiling na interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, pwede pang maghain ng isa pang bagong petisyon for interim release ang kampo ni Duterte. Kada 4 na buwan daw kasi nire-review ng ICC ang mga kondisyon ng detention at medical condition ng nakakulong. Ang inaabangan ngayon ni Conti ang confirmation of charges hearing ni Duterte na naudlot noong Setyembre. 2026 ang simula ng bakbakan patungkol din sa kaso ni Duterte. Hinihintay raw kasi ngayon ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kung fit to stand trial o hindi si Duterte. Ang desisyon dyan posible raw lumabas sa Enero. Kunyari fit to stand trial, isiset na nila yung confirmation of charges hearing. At sa earliest, nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Sa Biyernes, December 5, ang deadline para magsumite ng report ang mga kinuhang medical expert ng ICC na sumuri sa kondisyon ni Duterte. May hanggang December 12 naman para magkomento ang defense, prosekusyon at grupo ng mga biktima. Samantala, pinagpapaliwanag ng Supreme Court sa loob ng 30 araw ang ilang matataas na opisyal ng Marcos administration at mga anak ni Duterte tungkol sa petisyon for writ of habeas corpus na kumukestyon sa basihan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Pinasasagot ng Korte Suprema ang magkabilang partido kung wala na bang saysay o moot na ang usaping ito. Kung dapat bang makialam ang Korte dahil sa nagpapatuloy na pagdinig ng ICC. At kung nararapat bang maglabas ng writ of habeas corpus para kay Attorney Conti. Walang bearing ang kung ano bang sabihin ng Supreme Court, unfortunately, because the custody of the person has already been transmitted to the ICC. Kasi ang habeas corpus produced the body. It's directed to, supposedly, Philippine officials. Ang bilis ng excuse, wala na po sa amin Kaya tapos ang kaso. And second, technical lang to. It's just procedural. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Love and kindness are free. Yan ang paniniwala ng ilang Sparkle stars na naging bahagi ng advocacy campaign ng Sparkle GMA Artist Center na Click Kindness. Makichika tayo kay Athena Imperial. Positive ang paglulunsad ng Sparkle GMA Artist Center sa bago nitong advocacy campaign. Ito ang Click Kindness campaign na layong palaganapin ng positivity at compassion online. Patunay ang Sparkle artists na nakakahugot sila ng inspirasyon mula sa encouraging online posts, comments, and messages. I still receive messages from people, especially from women, who they think and see me as their strength. And they see my bravery, and I really appreciate that. Nalilift off yung mood ko, nakakalimutan ko na pagod pala ako sa work. So it's even sa word na yun na nakalaking impact na. Pero hindi lang ito para sa mga artista, kaya ikinakampanya nilang maging ganito sa lahat ng tao. Pwede naman nilang makatulong ang mga pagpuna kung constructive. Kaya dapat matutong kumilatis sa kung ano ang mga pakikinggan. Pagkatingin mo na medyo foul at masakit yung sinasabi, parang magandang wag na lang natin pansinin. Pagbibigay diin pa ng kapuso artists, maging sensitibo sa mga sinasabi at pinopost online dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Love and kindness is free. We can easily give it and receive it. So I hope
magawa po natin yun araw-araw. We encourage people to be positive, to stay positive, and bring out the best in each other when it comes to the postings on social media. It's very much healthy. Makaka-create pa tayo ng mas magandang community with this, and we can use our platforms for the benefit of the common good. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Di po basta-bastang isda ang masamsam ng mga taga-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Gensan. Ang mga nakaplastik kasing isda, pirana na nabubuhay sa South America. Nabisto sa bagahe sa isang bus ang 43 piranha na mula raw sa isang seller sa Cagayan de Oro at ino-order online ng ilang pet keepers. Ayon sa BFAR, itinuturing na highly invasive species ang pirana kaya bawal ang pagpapapasok nito sa bansa. Dadalhin sa BFAR Central Office ang mga nakumpiskang isda. Tinutuntun din ng otoridad ang piranha seller. Mga kush o high-grade marijuana naman ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark sa Pampanga. Mayigit 807,000 pesos ang halaga ng mga drogang isiniksik sa mga stuffed toy na idineklarang keychain. Galing Hong Kong ang mga drogang dadalhin sa Biñan, Laguna. Inisyohan na ng warrant of seizure and detention ang kargamento. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Huli sa akto ang pagputol at pagnakaw sa mga kawad ng kuryente ng isang lalaki sa Caloocan. Nakatutok si Bea Pinlac. Kaswalang na naglalakad ang lalaking yan sa barangay 162 Caloocan nitong Miyerkules ng umaga. Ilang minuto pa siyang nagmasid at nagpaikot-ikot sa lugar. Sunod na siyang nahagip sa CCTV na naglalakad paalis at tila may sinusuksok sa kanyang bag. Ang lalaki, nagputol at nagnakaw na pala ng nasa 50 metro ng kable ng kuryente. Nagulat kami, akala namin brown out. So, lumabas ako. Abang checking ko yung wire doon, putol. Then may mga seniors kami doon na hindi pwedeng mainitan. Tapos may mga bata din na kailangan ng mga kuryente para sa online classes nila. Humigit kumulang 9 na oras daw silang nagtiis ng walang kuryente at napagastos pa ng nasa 10,000 piso para mapaayos ito. Ayon sa barangay, 2 beses nagnakaw ng kable ng kuryente ang suspect nitong linggo. Nasa 7 pamilya daw ang nawalan ng kuryente sa magkahiwalay na insidente. May record na po talaga siya na pag nanakaw, yung kable lang po talaga ng wire, ng mga wire po ng mga kuryente po ang talagang kinuha niya. Pero di lang pala kable ang pinupuntirya ng suspect na nahuli kambing ng snatch ng cellphone. Tinutugis na siya ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Paglaban sa stigma at pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga HIV positive ang patuloy na panawagan sa paggunita ng World AIDS Day. Problema pa rin sa Pilipinas ang patuloy na pagtaas sa mga kaso ng HIV. Nakatutok si JP Soriano. Kabado si Maui, hindi niya tunay na pangalan, nang magpunta sa isang libreng HIV screening test sa Quezon City. Hindi raw kasi siya sigurado sa HIV status ng huling sexual partner niya. Matapos ang pagsusuri, HIV negative siya. Pero ang isang bagay, natitiyakin na raw ni Maui simula ngayon. Use protection and siguro kilalanin yung partner kung safe ba siya. Ang ginawa ni Maui na magpa-HIV screening test ang isang bagay na paulit-ulit nang ipinananawagan ng Department of Health at World Health Organization, lalo't dumarami ang mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa paggunita ng World AIDS Day ngayong araw, binigyang diin ng DOH na mas dapat magpursige ang gobyerno para tutukan ang HIV cases, lalo pat inihinto ng ilang international organizations ang pagpopondo sa ilang HIV program. Ayon sa DOH, simula July hanggang September 2025, may mahigit 5,000 bagong HIV cases sa Pilipinas. We have an HIV outbreak. 30% of the new cases are below the age of 18. They are young. So dyan ako naaalarma kasi for life na yung treatment. Sa Quezon City, mahigit 10,000 na ang HIV cases simula 1987 hanggang Hunyo ngayong taon. Sa mga nakalipas na taon, naipababa ang pagkalat ng infeksyon. Nakipag-partner din ang LGU sa UP para palakasin pa ang HIV awareness sa college students.
Ia-update din daw ang NSTP HIV module para sa iba't ibang academic institutions. Bagong incidences mula sa kabataan, mga 14 to 24 years old. Kaya ang ginagawa natin, nakipag-ugnayan sa ating schools division para magkaroon ng karagdagang awareness. May free medical access at antiretroviral therapy sa LGU para sa mahigit 8,000 individual na living with HIV sa lungsod. 98% dito ang kumonti na ang virus sa dugo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Parang pinatubo ang pumutok na balita kamakailan. Isang bulkan kasi sa Ethiopia ang muling nag-alboroto matapos ang mahigit 10,000 taon. Paano nangyari yan? Kuya Kim, ano na? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 12,000 taon, pumutok ang Haile Gubi, isang shield volcano matatagpuan sa Ethiopia sa Africa. Naglabas ito ng makapal na ash plume na umabot sa halos 15 kilometro ang taas. Paliwanag ng eksperto, ang pagsabog ng Haile Gubi ay posibleng dulot ng paggalaw ng active lava. Malapit kasi ang Haile Gubi sa Mount Erta-Ale, na pinakaaktibong bulkan sa Ethiopia. Erta-Ale is a magma lake, as you know. So the magma is not very deep, it is just close to the surface. So this eruption went off with no much earthquake activity, but it was energetic enough to cause very huge plume, volcanic plume in the atmosphere. Batay naman sa datos ng Smithsonian Institute, walang tiyak na impormasyon kung kailan ang huling putok ng Haile Gubi. Pero kung ilang geologic evidence ang pagbabasihan, ang huling pagputok nito ay nangyari 12,000 years ang nakakaraan. Kaya ang biglaang pagputok ng Haile Gubi, nagsisilbing paalala na ang mga bulkan, kahit yaong tahimik lang o walang aktibidad sa loob ng libu-libong taon, ay maaaring magising ng walang malinaw na babala. Kaya laging tandaan, importante na laging maging handa. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Binaha ang ilang lugar sa Negros Oriental, bunsod ng ulang dala ng localized thunderstorm. Sa Bayawan City, umapaw ang spillway sa isang barangay. Nahirapan tuloy tumawid ang ilang sasakyan. May umapaw namang creek sa bayan ng Mabinay kaya bumaha sa National Highway. Tumaas naman ang ilog sa bayan ng Siaton. Nagmisulang sapa naman ang ilang kalsada sa Davao City kasunod ng malakas na ulan kagabi. Stranded ang ilang pedestrian na ayaw sumuong sa baha sa pangamba sa leptospirosis. Binaha rin lang ilang kalsada sa Coronadal City. Sinurpresa ni Kapuso journalist Jessica Soho at Martin Del Rosario ang ilang nanood sa pelikulang KMJS, Gabi ng Lagim the Movie sa Pampanga. At live mula sa Angeles City, may chika si Athena Imperial. Athena? Nelson, lumipad ang GMA Integrated News Team sa San Fernando City at dito sa Angeles City, Pampanga para sa cinema tour ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Nakadao pang palad ng cinema goers sina award-winning Kapuso journalist Jessica Soho at Martin Del Rosario habang nagbebenta ang dalawa ng tickets para sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa dalawang malls dito sa Pampanga. Binigyan din nila ng signed movie posters ang mga manonood at nakapagpa-picture at video opportunities kasama sila. Sa huling mall na binisita ni na Ma'am Jess at Martin, may 19 na magkakaeskwela na nagulat dahil nang bibili na sila ng tickets. Nandito pala mismo sina Jessica at Martin. Laking pasasalamat ng dalawa sa pagpili ng moviegoers na panoorin ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Nelson, at yan muna ang pinakahuling happenings mula rito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa'yo, Nelson! Maraming salamat, Athena Imperial. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Mga Kapuso, core memory po para sa dalawang pares na magkasintahan, ang Auasen Falls sa Ilocos Sur. Hindi lang travel goals, kundi relationship goals ang na-achieve nila nang simulan doon ang Road to Forever. At yan ang pampag-good vibes si Darlene Kai. Sino bang hindi mafo-fall sa Auasen Falls sa Sigay, Ilocos Sur?
Kaya ang magsing-irog na sina Elaine at Jerome pumila para makapture ang ganda ng talon. Pero ang breathtaking view, tila nagparaya muna sa beauty ni Elaine nang ang love of her life biglang lumuhod at nag-propose. Nagandahan kasi talaga ako doon sa falls. Doon talaga ako na nag-decide na mag-propose sa kanya. Nung pagharap ko po talaga, nagulat po ako at naiyak. Sobrang happy po ako nung time na yun na na-experience ko po yung ganong proposal. Hindi lang sa view deck sa taas may kilig. Bumuhos din yan sa baba ng talon. Hindi lang ang pagkamit ng matamis na oo ni Emily ng hamong dapat harapin ni Edgar na nagdesisyong mag-propose sa bamboo raft. Kinakabahan nga ako kasi ilang hugot ko sa bulsa, hindi ko mahugot kasi na out balance pa. Sabi ko, mahulog. Nagulat ako bigla pag may rainbow. Sabi ko, may rainbow, ang ganda. Tapos lumuhod na siya. Tapos sabi niya, nag-yes na ako. Ang kanilang mga kwento talaga namang patunay na kahit sa gitna ng bundok o sa ibabaw man ng tubig, laging maghahatid ng kilig ang wagas na pag-ibig. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Congratulations! Best wishes! Mga kapuso, 26 na araw na lang, Pasko na! At patuloy po na inilawan ang mga Christmas tree sa iba't ibang bahagi ng bansa. At pati parol ng San Fernando na Christmas capital ng Pilipinas, patok din not just in Angeles but also in Los Angeles. Let's spread the Yuletide cheer sa pagtutok ni JP Soriano. Anong ganap sa Gapan, Nueva Ecija para sa Pasko? Heto, may higanteng Christmas tree sa kanilang plaza. Ang pa-Ferris wheel, giant din. At may life-size Belen na binasbasan muna bago inilunsa. May mahabang Christmas tunnel patungong Lumang Gapan kung saan makikita rito ang mga sinaunang bahay at kagamitan. Inilawan na rin ang 80 talampakang Christmas tree sa Baguio City. Agaw pansin ang tema nitong Little Drummer Boy. From SF as in San Fernando, Pampanga to LA as in Los Angeles, California. Going global ang talentong Pinoy ng pinailawan ang ipinagmamalaking giant parol ng San Fernando sa labas ng isang establishmento sa Amerika. Ito ang kauna-unahang pinakamalaking parol sa San Fernando na nakarating sa ibang bansa. Pinailawan na rin ang giant Christmas tree ng Carmona City LGU sa Cavite. Gayon din sa Cabuyao, Laguna. Sa Boracay, dagdag atraksyon din sa mga turista ang makukulay na parol sa ilang hotel. Nagliwanag din ang kalangitan ng Pasay matapos sindihan ang kanilang higanteng Christmas tree at Belen. Patunay raw ito na tuloy pa rin ang Pasko sa kabila ng nagdaang kalamidad. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.